Sound check, sound check. Yung topic natin kanina, I want to talk about good manners, right conduct, ethics, and all these things in in relation with the tawag dito, with the Quadcom that's going on and which is eternally going on na dyan sa ating kongreso na masakit nito. Nagyayabang pa nila, it's televised and all these things. But the way it is being conducted, mga kaibigan, hindi ba kayo naiirita? To me, sa akin lang po ito, this is an insult to my intelligence, you know? Pag tinignan niyo yung mga tanungan na gano'n, wala akong man lang na a sign of intelligence, konti, walang delikadesa, walang manners, walang etiquette. And remember, those resource persons na iniimbita nila are the normal people. These are the ordinary people. They may not be that ordinary. They may be holding a certain position in government, in the private sector, but these are people who are respected in their own communities, di ba? Ito ganito. And then here comes this stupid congressman na akala mo kung sino, na nilagay lang natin, nilukluk lang natin, na tayo mismo may kasalanan niyan, mga kaibigan, na pinaupo natin sila sa a certain position. Akala nila this is the danger of ignorance, learning a little, di ba? Little knowledge is very dangerous because this changes to arrogance, di ba? Nagiging arrogant po sila because they do not know that they do not know. See? Ito po yung mga problema ng ating mga kongresista dyan sa Quadcom na yan. And then, sa sad part, isipin nyo, ito ang composition ng ating Congress and kasama natin ang Senado. Isipin nyo, ilan dyan ang punyetang tawag dito, abogado. Diba? Halos wala eh. Di ba? Andyan, artista, I don't know, puro artista, mga konting, how did they become known? Well, sa Congress, doon lang sila sa kanilang distrito at community and all those things. Ngayon, yung party list naman, medyo misleading, di ba? Nadali tayo doon kasi they can run under the name of the party list na hindi natin alam. Ang behind that party list pala is somebody notorious, di ba? Just like isipin niyo si Erwin Tulfo na disqualified to become a department secretary. Ang ganda, hayo pa yung inassign sa kanya, DSWD, no? Andun yung pera, di ba? So, hindi siya nakalusot doon. But, lo and behold, surprise, punyata is still he's a congressman, di ba? Na yun pala, dumaan sa party list. Ngayon, bakit walang sumisita ron, di ba? Kahit na nasa party list na siya, dapat may sumisita ron na he is disqualified, di ba? Kasi mayroong problema yan sa citizenship. Mga Amerikano yan eh. Di ba? O, eto pa ngayon, sino pa yung isa dyan? Sino ito? Andun sa quad naman, andun sa quad, isipin mo, walang abogado, apat yung andun sa head ng committee. Walang abogado, mga kaibigan. And then they are interrogating the resource persons. They're not supposed to interrogate, they're supposed to ask for help. Tulungan sila na dagdagan ng kanilang kaalaman because these usually the resource persons are actually
experts in their own field. Kaya doon sila dapat tinutulungan ito. So, ang nangyayari, binabalahura naman nila. Diba? Because wala silang intention to tawag to, legislate and to create laws. Diba? Na para sa kabutihan ng lahat o sa kabutihan ng bayan. But the problem is they just want to destroy the Dutertes because they are a threat to their position. Diba? Na time will come, there will be another election and they can be removed. No? Ngayon, mentioning about elections, mga kaibigan, let's be very, very careful. Diba? Election po ay napaka-importante. Aside from our own development or our own initiative to improve, if you're still interested in improving your personality and your own life. Diba? Ang pwedeng makatulong sa atin is for the system to be able to change. And sino ang pwedeng magpalit nito is our officials in government, di ba? So, and these are the elected, mostly the elected officials, lalo na dyan sa Congress, sa Senado, and then the executive, the president, di ba? Mga kaibigan, the mayors, importante yan, di ba? Kanya makikita nyo naman you can feel it. Ang importante, feel. Make yourself feel the moment. Kung nasaan man kayo, mararamdaman nyo yan. Mararamdaman nyo kung effective ba ang inyong leaders. Kung effective ba ang inyong mga officials sa lokal. No? Nag-i-improve ang buhay nyo, gumagaan ba? Kasi yung improvement ng buhay sometimes is pwede na nating allocate yan sa sarili. Na kailangan tayo mismo yung nagpupos. Sige. But the atmosphere of the place is, do you have the opportunity to improve? Di ba? Dapat yan, ang naglalagay ng consequence na yan, yung situation na yan, yung atmosphere na yan, are the leaders. The local leaders, yung mga namumuno sa atin. Diba? Parang one good example, again, wala na akong makita ng ibang example, the Dutertes, like Davao. Diba? Nakita nyo ang Davao ngayon, is very progressive, walang nagre-reklamo, everybody happy. For a short time, alam niyo bang naramdaman ko yan dito sa aking lugar, sa Sampaloc, Manila, na ang gulo. But when, for a period of, I don't know, siguro a few years lang, because yung dinaanan ni Duterte, pandemic, di ba? As a matter of fact, na-hospital pa ako ng pandemic, but, makita mo the drive that Duterte did during that time na andun walang tawag doon, walang umpay na bakuna rito. Utang rito, wala na siyang pakialam. Basta importante, mabakuhan na ng tao. So, when all these things subsided, nung lumuwag na ng konti, nakita na natin ang kamay na bakal ni Digong, no? Andiyan na yung, then, kumaling na ang mga tao, nabuksan na uli ang ekonomiya, nawala na yung mga face mask na yan, ayos na ulit tayo. And in my place here in Sampaloc, mga kaibigan, ang linis, nakakahawa yung good leadership. Ang linis, pati linis in the sense na literally linis, and then malinis din sa droga. Di ba? Nawala ang mga adik and all those things. They're so afraid. Alam mo, nung ginagawa pa lang yung tatakbo pa lang si Duterte for president,
mismo yung mga gumagawa ng tawag dito na tumutulong doon sa mga tarpaulin na ang Duterte nakasulat. Sabi nila, yung adik, mga adik yun sabi ng mga adik, nako, pakukulong kami nito. Baka pag nanalo to. Pero ang inaasikaso nila yung tarpaulin ni Duterte. And gentlemen, mga kaibigan, yun ang nangyari. When he won, tumahimik. I can go out of my place 1, 2, 3 o'clock in the morning. At napakatahimik. Wala kang kaba. Nagtataka ko. Wala kang kaba. You can walk peacefully without worrying about somebody would interrupt your peace. So there was peace and order even in the darkest nights. Diba? So I hope this will become our standard in electing our new officials. Diba? Lalo na come this 2025. And let's listen pa rin sa mga vloggers na nagtuturo sa atin. Tinuturuan tayo, paano tayo matuto. There's nothing wrong with that, mga kaibigan. There's nothing wrong in learning. There's nothing wrong that we do not know. Let us just do it. Let's know. Di ba? Matuto tayo. Let's learn from bloggers, from good speakers, motivators, ganun. And then dito po magagamit po natin and you'll enjoy it, mga kaibigan. You'll be able to use the greatest asset that was given to us by the Lord, your brain. Diba? Magagamit yung brain nyo, mag-iisip po kayo, maghihimay-himayin nyo ang mga situations and all these things. And once that you got used to it, natuto na po kayo, nag-enjoy, makikita nyo, mag-i-enjoy kayo. And the more that you will look forward to learning some more, and some more. So, I hope I made you sige tayo. But, and then don't forget, in addition, I want to promote Trixie Cruz Angeles. Makinig ko kayo sa kanya. Ako, pang dagdag, di ba? Konting dagdag. Kasi pagdating kay Trixie Cruz, mas malawak ang tinatake niya. She's more knowledgeable as far as politics is concerned. Kasi galing na ho siya dun sa, nakarating siya dun sa loob. Di ba? Ganun. So nakita niya yung bituka ng politika, yung good and bad. And then, she's now sharing it with you guys, with us. Okay? Thank you po.